Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, akidah. Akidah inshallah. So, tinatalakay pa rin natin yung mga tatayur, yung mga pamahiin. Yung huli nating natalakay, yung ilan sa mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga Arabo. Yung odwa, yung pagkahawa ng mga sakit, yung tiara, depende sa paglipad ng ibon, at yung, ano pa ba'y nabanggit nung nakaraan, yung gul, yung isang uri ng aswang sa kanila na namiminsala sa mga tao. Yung no, isang uri ng bituin na kapag lumitaw ito ay nagdudulot daw ng pagdating ng ulan. Yung hama, isang uri ng ibon na nagpapabatid sa tao na malapit na siyang mamatay. Yung buwan ng Safar na bawal para sa kanila ang maglakbay dito dahil ito ay malas ayon sa paniniwala nila. At marami pang iba, actually. Kung ano yung merong paniniwala yung mga Pilipino rito, meron din silang version. Meron din silang version ng mga ganong mga uri ng mga pamahiin. Sunod na hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la udwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Hindi totoo ang odwa, yung pagkalat ng sakit na liban pa sa kapangyarihan ni Allah, liban pa sa pagtatakda ni Allah. Wala tiyara, walang swerte o malas na nababatid o nakasalalay sa paglipad ng ibon, pero namamangha daw siya. Namamangha daw siya sa faal. Yung faal actually, kabaligtaran ito ng tiara. Kumbaga sa kahulugan, kung yung tiara, sa kahulugan ng paniniwala sa mga pangitain, di ba? At ang pangitain, kadalasan negatibo. Kadalasan ay negatibo. Kapag nakita mo isang bagay, negatibo agad yung naiisip mo. Ganun ang mga pangitain usually. Pero yung faal, kumbaga positibo na pangitain. Kumbaga, may nakita ka isang bagay at lumalakas ang loob mo, o kaya ay nagiging confident ka, o ikaw ay nagiging masaya. Kinalulugdan daw ito o kaya kinamamanghaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagtanong ang mga sahaba, qalu wa mal fa'lu? Ano ang faal na ito? Kasi naiintindihan ng mga sahaba yung faal sa kahulugan ng ganito, positibong pangitain. Kung ang pangitain negatibo, yung faal positibo. Pero meron daw positibo na pangitain. Ibig sabihin kapag nakita mo ito, nawa ito ay magdulot sa iyo na, o hinahangad na ito ay magdudulot sa iyo ng mabuti o pakinabang. Hindi pinsala o takot. Sinabi niya, qala al-kalimatut tayyibah. Ang mabuting paniniwala, ang mabuting pananalita, ito yung tinutukoy niya na mabuting pangitain. So dito pinaliwanag pa ito sa iba pang mga hadith na may parehong kahulugan. Iniulat naman ito ni Abu Dawud at ito ay sahih din na hadith mula kay Uqba bin Amir radhiyallahu anhu. Dhukiratut tiyara inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meron daw isang tao, hindi si Uqba ang nagsabi, may ibang tao na kasama nila. At nabanggit niya ang tungkol sa tiyara. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, kasi ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag merong kailangang itama sa mga sahaba, itinatama niya ito. Sukdo lang siya ay magagalit. Okay, katulad halimbawa, yung tao na meron siyang suot na pulseras na pampaswerte o pantanggal ng pantaboy ng sakit, pantaboy ng malas, nagalit doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga,
ang naging komento niya doon tungkol sa tiyara, ang pinakamainam dito ay ang magandang pangitain. At huwag mong itataboy ang sinumang Muslim. Ibig sabihin, maaring magkakaroon ng pahintulot sa mabuting pangitain. Pero siyempre ito ay inuunawa natin na hindi ito lalampas sa mga hangganan na naniniwala na tayo na ang bagay na yon ang nagdulot ng kabutihan at hindi si Allah. Ultimately, naniniwala tayo na ang nagdudulot ng lahat ng kabutihan si Allah. Hindi yung halimbawa nga yung no, di ba? Pag dumating na o nakita na ang bituin na ito, inakala ng mga Arabo na ito magdudulot ng ulan. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. So, Muslim, maaari siya makakita nga ng magandang pangitain sa mabuting bagay na sinabi sa kanya o narinig niya. Pero, hindi dapat ito aabot sa hangganan na ito ay nagiging shirk. Pero nga, kung ang tao ay makakarinig ng bagay na hindi niya nagugustuhan, as in yung opposite ng faal, ito na nga yung pangitain. Kasi maaring yung tao, nagkakaroon ng pangitain sa pamagitan lang ng bagay na kanyang narinig. Halimbawa sa mga Pilipino, actually kahit sa ibang lahi, pagka pag-uusapan yung kamatayan at nakaramdam sila ng kaba, anong ginagawa nila? Kumakatok. Kumakatok sa, as much as possible, kahoy. Kakatok daw sa kahoy para hindi sila mamalasin. May ganun din, di ba? Sa iba-ibang kultura, meron, kahit sa mga Amerikano, merong ganun. Kakatok sila. Narinig lang nila yon, wala silang nakita. So, maaring yung tao makakaramdam ng ganun. At maaring naman meron siya maririnig na maganda at makakaramdam naman siya ng positibo, pero maaring napapahintulutan yun. Pero ito, bawal talaga. Kaya, kapag ang tao raw ay nakarinig ng bagay na hindi niya nagugustuhan, ibig sabihin, narinig niya at siya ay natakot, kinabahan o pakiramdam niya o merong masamang mangyayari sa kanya dahil sa sinabi na yun sa kanya. Halimbawa yung tao, di ba? Nakabihis, nakapustura. Tapos may nakasalubong ka, palabiro. Yung palabiro yung kaibigan mo. Yung kaibigan mong palabiro, sabi niya, nakapamburol ka. O ngayon yung matatakutin, kakatok sa kahoy yun. Kakatok sa kahoy. Kahit yung kahoy malayo pa, pupuntahan niya yun, kakatokin niya yung poste ng Meralco na luma o punong kahoy, kakatokin niya yun para pantanggal daw ng malas. Ayun ay yun na yung negatibo na pangitain. At kung meron daw ganon, merong dua, alhamdulillah. So merong dua, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. O Allah, walang nagdudulot ng kabutihan liban sa iyo. Wala yadfa'u as-sayyiati illa anta. At walang nagtutulak o nagtataboy ng kasamaan liban sa iyo. Wala hawla, wala quwata illa bik. At walang lakas at kapangyarihan liban na lang sa pamamagitan mo. Na sa ganitong nararamdaman mo, ina-affirm mo sa sarili mo na walang anumang mabuti o masama na mangyayari liban na lang sa pahintulot ni Allah. Na ganito nga ang Muslim dapat. Tuwing nang tayo ay nararamdaman natin na lumalayo tayo kay Allah, babalik tayo kay Allah. Sisikapin natin na nagbabalik loob tayo kay Allah. Pakiramdam natin nakakagawa tayo ng shirk, babalik tayo kay Allah. Pakiramdam natin nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkukulang tayo sa mga gawaing pagsamba, babalik tayo palagi kay Allah. Alhamdulillah. At yun ang kabutihan ng pagiging Muslim. Naunawaan natin ang bagay na ito. So ngayon, sumunod na usapin dito, kam anwa'ut tiyaratu wa mahi. Ilan daw ang mga uri ng mga masasamang pangitain at ano-ano ang mga ito? Wa mal fa'lu wa mal farqu bainahu wa bainat tiyara. Dito mas maunawaan pa natin ang faal, yung positibong pangitain. At anong pinagkaiba nga nito doon sa tiyara na negatibong pangitain? So sinabi ni Sheikh,
At tiyaratu naw'an. Ang tiyara daw ay meron dalawang uri. Yung tiyara na negatibong pangitain. O sabihin na lang natin pangitain. Kasi usually ang pangitain naman pag sinabi, negatibo ito. At kapag nakita mo ito, inaasahan mo na merong mangyayari na masama sa iyo. May dalawa raw na uri nito. Ahaduhuma, al-fa'lu wa huwa al-kalimatu tayyiba ay al-kalam al-hasan, yasma'uhu al-insanu fa yasurruhu wa yaqwa raja'ahu wa thiqatuhu billahi ta'ala wa huwa mahmudun li'annahu husnu dhannin billah. So dalawang uri daw. Unang-una yung fa'al, na ito yung mabuting salita na naririnig ng tao. So yung fa'al pala, yung mabuting pangitain, nasaan nyo lang ito ng mabuting salita, hindi sa kung ano paman. Kasi kung halimbawa nga doon sa tiyara, di ba? Kapag lumiko sa kaliwa, yung ibon, malas. Kapag lumiko sa kanan, swerte. Kung naniwala ka doon sa swerte na yon, ikaw ay nakagawa pa rin ng shirk. Pero dito, ang fa'al, limited lang siya talaga doon sa mabuting pananalita. Sa mabuting pananalita na narinig ng Muslim na positibo ang resulta nito sa kanya, epekto nito sa kanya, na ito ay nagpapasaya sa kanya at nagpapatatag ng kanyang paghahangad, pananalig at pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang fa'al, ito ay mahmud. Ito ay kapuri-puri dahil ito ay anyo ng mabuting pag-aakala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng mabuting pag-aakala kay Allah sa pamagitan ng fa'al. Yung fa'al, spelling pala niya fa, alif na merong hamzah, at lam, fa'al, fa'lun. At yung pangalawa, syempre, yun na nga yung tiyara, na muharrama, yung mga paniniwala sa mga pamahiin. Dalawa silang uri. Ngayon, halimbawa nung fa'al, na siya namang talakayin nga natin talaga ngayong araw, an yakunal insanu maridan fayasma'u rajulan yakulu ya salim aw yakunu faqidan dalatan fayasma'u akhira yakulu ya wajid fayaqa'u fi kalbihi annahu yabra'a min maradihi wa yajidu dalatahu wa yajidu dalatahu. Sa halimbawa nito, yung fa'al nga o yung positibo na pangitain, yung nga ito strictly ay nasa anyo lamang ng mabuting pananalita na narinig mo at nagkaroon nito ng positibong epekto sa iyo. Nagkaroon ka ng pag-asa. Halimbawa niyan ay mayroong tao na may sakit. May tao na may sakit. At narinig niya ang isang tao na nagsabi, ya salim. Ay ibig sabihin ng salim, tao na salim, kumbaga, o nagdudulot ng pagiging salim, nagdudulot ng kalusugan. Ibig sabihin, nung narinig niya yun, para sa kanya, yun ay parang, kumbaga, magandang balita na gagaling siya sa kanyang sakit, insha'Allah. Na yun nga, mahalaga itong bagay na ito na nauunawaan natin sa ganitong paraan para iniugnay pa rin natin ito kay Allah, hindi sa kung anuman. Okay? O kung halimbawa merong tao na nakawala siya ng anumang bagay, meron siyang nawawalang bagay, at meron siyang narinig, ya wajid, at dito sa kanyang puso ay nagkaroon siya ng positibong nararamdaman. Yung salim at wajid, actually, pangalan to ng mga tao. Kumbaga, meron lang siya narinig na tao na tinatawag si Salim, pero pakiramdam niya, igagaling siya sa kanyang sakit. At nawawala yung kanyang, halimbawa, kambing niya nawawala, tapos may narinig siyang tumatawag, ya wajid. Wajid, ibig sabihin, kumbaga, nakakita, kumbaga, sa bagay na nawawala, wajid, o kaya wajid, ibig sabihin, present, hindi absent. Yung opposite ng absent, wajid din ang tawag doon.
So dahil doon siya ay nagkakaroon ng positibo na pakiramdam, pinahintulutan ng mga ito, insyaAllah. Pinahintulutan ng mga ito, insyaAllah. So ito yung faal. Pero yung pangalawa, yung tiyara, ito na nga yung pamahiin. Nakatulad ng mga pamahiin na meron sa atin sa Pilipinas na puro negatibo. Nakasalubong ka ng itim na pusa, malas, hindi ka nadidiretso kasi madidisgrasya ka. Pero siyempre, ang faal nga, para lang ito sa mabuting pananalita na narinig natin. Mabuting salita. Salita lang. Kasi hindi pwedeng, paulit-ulit ko itong binabanggit, kasi hindi pwede, nabibigyan mo nga rin ng interpretasyon kapag may nasalubong kang pusang puti. Di ba? Na iniiwasan natin na yung mga tao magkakaroon ng kiyas na battle sa mga bagay na ito. Na baka isipin ng tao kapag nakasalubong siya ng pusang itim, malas, at kapag nakasalubong siya ng pusang puti, maswerte. Hindi ganun. Hindi ganun ang faal. Ang faal ay limitado lamang doon sa narinig niya nang hindi sinasadya na mabuting salita na mayroong magandang kahulugan na nagpapasaya sa kanyang puso at nagdudulot na lalo siyang manalig kay Allah na matutupad ang kanyang ninanais. Matutupad ang kanyang ninanais. Malinaw na yun, inshallah. Ha? So, yung tiyara na muharrama, wahiya ma yahmilul insana alal madi fima aradahu aw yamna'uhu minal mada fihi wahiya madmumatun lianna fiha i'timadan ala ghairillahi wasu'i dhanni bihi. Ang tiyara, ito nga ay pinagbabawal. At ito ay ang anumang bagay na nagdudulot sa tao na gawin niya o hindi niya gawin ang bagay na gusto niya. At ito ay hindi kapuri-puri, madmum, dahil ito ay nangangahulugan na ikaw ay umaasa o nananalig sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay mayroong masama na paghihinala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Karoon ka ng masamang paghihinala sa kanya na pahihintulutan niya na ikaw ay madisgrasya. Halimbawa, dahil lang sa nakasalubong ka ng pusang itim. At syempre, wal farqu bainal fa'li wat tiyarati. Ang pinagkaiba sa pagitan ng fa'al at ng tiyara, annal fa'la yusta'malu fima yasurru wa yasu'u wat tiyaratu la takunu illa fima yasu'. So yung fa'al daw, ang pinagkaiba nila doon sa tiyara, ang fa'al ay maaring magdudulot sa iyo na ng mabuti. O masama nga kung mali yung pagkakaunawa mo sa faal. Pero yung mga tiyara, yung mga pangitain, lahat ng ito ay pawang mga masama ang idudulot sa iyo. Puro masama ang idudulot nito sa iyo, kumbaga. Siyempre, yung pinagkaiba nila, yung faal, limitado nga lang sa bagay na sinabi na iyong narinig at merong kahulugan. Merong sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith kanina, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u as-sayyiati illa ant, wala hawla wala quwwata illa bik. Mal muradu bil hasanati was sayyiati huna. Anong tinutukoy dito? Na hasanat at sayyiat. Wa mal ladhi yustafadu min hadha ad-du'a. At ano ang aral na makukuha sa dua na ito, insyaallah. Sinabi, al-ma'na la ya'ti at-tiyaratu bil hasanati wala tadfa'ul makruhat bal anta wahduka la syarika lak alladhi ta'ti bil hasanati wa tadfa'us sayyi'at. Ang kahulugan nito, yung mga pinaniniwalaan ng mga tao na mga pamahiin ay hindi magdudulot ng kabutihan at hindi magtataboy ng kasamaan. Ikaw lamang, O Allah, ang nag-iisa at walang katambal na magdudulot ng kabutihan at magtataboy ng kasamaan. Wal muradu bil hasanati huna an-ni'am was sayyiati al-masaib.
Ang tinutukoy dito na hasanat, yung mga biyaya ni Allah o mabubuting mga bagay, at sayiat, masaib, mga parusa o mga bagay-bagay na nagdudulot ng paghihirap sa tao. Sakuna, sakit, pagkalugi sa negosyo, lahat ng ito napapaloob dun sa sayiat. At dun nga sa sinabi, wa ma'na la hawla wa la quwwata illa bik, al-hawlu at tahawulu wal intikalu ay la tahulu manhala ila halin. Wala quwwata ala dhalika illa billahi wahdahu la syarika lah. Ang kahulugan ng la hawla wala quwwata illa bik, di ba dikir din ito pagkatapos ng sala? Di ba? Ito yung kahulugan niya. Ang hawl, do sa la hawla, ang kahulugan ng hawl, kumbaga kakayanan na baguhin o ilipat ang mga bagay-bagay. So merong kapangyarihan nito, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre yung kuwa, ito naman yung lakas. Yung lakas at walang nagtataglay nito, nagtatangan nito, liban na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Nag-iisa at walang katambal, si Allah subhanahu wa ta'ala lang sa whole at sa kuwa. Whole, kakayanan na baguhin ang mga bagay o ilipat ang mga bagay mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar, si Allah lang. At ang tanging may kapangyarihan sa lahat ng bagay, namamayani na kapangyarihan sa lahat ng bagay, si Allah. Wa yustafadu min hada dua, at mauunawaan natin ang aral mula sa dua na ito. At tabarri min al-hawli wal quwwati wal masyiati biduni hawlillahi wa quwwatihi wa masyiatihi. Itinatanggi natin ang anumang lakas at kapangyarihan o kakayanan na ilipat ang mga bagay-bagay o baguhin ang mga bagay-bagay. Itinatanggi natin ito sa lahat, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kahulugan ng dua na ito. Aral na makukuha sa dua na ito. At gayon din, pangalawang aral, nafyu ta'allukul qalbi ghayrillah fi jalbi naf'in aw daf'i darrin. Na itinatanggi natin ng ating mga puso ay magkakaroon ng koneksyon sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdudulot ng kabutihan o pagtataboy ng kasamaan. So dahil nga dito, sa pamagitan ng paniniwala natin sa la hawla wala quwwata illa billah, hindi natanggi natin yung mga pampaswerte at itinatanggi natin yung mga pangitain, yung mga pamahiin at iba pang mga anyo nito. Lahat ng anyo nito actually. Kasi maraming ang iba't ibang mga anyo ang pamahiin. Diba? May feng shui, tapos merong paniniwala dun, yung mga sinaunang mga Pilipino na hanggang ngayon pinapractice, at maaring merong mga bagong mga pamahiin na naimbento ang tao. So lahat yun ay tinatanggi ng Muslim. Sumunod, at tiyaratu, syirkun, iniulat ito ni Ibn Mas'ud, at iniulat ito ni Abu Dawud at Imam at-Tirmidhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, ang paniniwala sa mga pamahiin na shirk ay shirk. At inulit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, ang paniniwala sa mga pamahiin o pangitain ay shirk. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Ang paniniwala sa mga pangitain ay shirk. Inulit niya ito ng 2 beses. At walang sino man sa atin ang nabubuhay kumbaga liban na lang na mayroong pamahiin na pinaniniwalaan. Ibig sabihin, lahat tayo ay mayroong pagkiling talaga na maniwala sa mga pamahiin. Nang ibig sabihin ng hadith na ito, likas sa tao na maaring naniniwala siya sa pamahiin. Pero yun nga, para mapaglabanan natin ng paniniwala na ito, di ba nabanggit na natin nung nakaraan yung experiment ng mga psychiatrist, yung ineksperimentuhan nilang ibon tsaka yung mga tao na mula rito na pagtibay nila na maaring makakabuo ang tao ng pamahiin kahit sa iba't ibang mga bagay. So ito ay pinipigilan natin sa pamagitan ng pananalig kay Allah.
ito ay ating pinipigilan sa pamagitan ng pananalig kay Allah. Kasi nga, wama minna illa, so lahat daw ng tao ay mayroong pagkiling sa mga pamahiin, subalit si Allah ay nag-aalis nito sa pamagitan ng tawakkul. Mawawala ito sa ating mga puso, yung paniniwala sa mga pamahiin sa pamagitan ng pananalig kay Allah, insyaAllah. Yun lang ang gamot sa sakit na ito, kumbaga. Sumunod, malladhi yuqadu min hadal hadith wa limada sarat at-tiyara min ash-shirk wa ma naw'u hada ash-shirk wa ma ma'na qaul Ibn Mas'ud wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bit-tawakkuli. So dito sa hadith na ito, ano raw ang ibig sabihin ng sinabi na ang paniniwala sa pamahiin ay shirk? At bakit sinabi ni Ibn Mas'ud na lahat daw tayo ay mayroong paniniwala, iba't ibang anyo nga lang, paniniwala sa mga pamahiin, at ito ay aalisin ni Allah sa atin sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. So sinasabi, yukhadu minhu tahrimut tiyara wa annaha minash-shirk. So ito ay malinaw na nagpapabatid na haram ang paniniwala sa mga pamahiin at mga pangitain at ito ay shirk. Lima fiha minat ta'alluqi ala ghairillah. Bakit ito naging shirk? Dahil sa pamagitan nito ay inuugnay natin ang ating mga puso sa iba pa liban kay Allah. Sa kanila tayo nananalig, sa kanila tayo umaasa ng swerte o malas at iba pang tulad nito. Wal muradu bisyirki huna asyirkul khafi. At ang shirk na tinutukoy dito, hindi naman syirkun akbar na magiging kafir ka, ito ay syirkun khafi. Ito ay shirk na khafi, nalilingid, nakatago. Ibig sabihin, syirkun asgar. Pero syempre, hindi porke tinawag itong syirkun asgar ay mamaliitin na natin dahil ang lahat ng syirkun asgar ay patungo sa syirkun akbar. Lahat ng syirkun asgar ay patungo sa syirkun akbar, waliyadu billah. So tutuloy natin ito insyaAllah kasi napakaganda ng talakayin na ito. So dinadahan-dahan na natin yung pagtalakay at nilalawakan natin at nilalaliman sa pamagitan ng iba't ibang mga halimbawa. Kasi ang mga pamahiin, isa ito sa mga anyo ng shirk na laganap sa lahat ng mga sibilisasyon, mga kultura. May kanya-kanyang version ng pamahiin ang mga tao. Kahit nga mga Muslim, yun nga binanggit doon sa sinabi ni Ibn Mas'ud, diba? Hindi ligtas ang Muslim sa mga ganitong paniniwala, kaya mas dapat tayong manalig kay Allah dahil ito lang talaga ang sagot o gamot sa sakit na ito. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.